sa aming mga katabi. Maraming salamat, Holy Spirit. Ikaw pong siyang magsalita sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. So yan, blessed morning po to everyone. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay continuation po ng naging topic last week. No, may ano po tayo, series. Yan, series pala, hindi siya sequence. May series po tayong pinag-uusapan. Ito yung, pasensya na po kayo, wala tayong nailagay na PowerPoint ng presentation. Medyo may pagka-attention seeker ho kasi ako. Gusto ko sa akin lang kayo nakano. Pero yon, ang atin pong series sa pinag-uusapan is yung original na disenyo ng Diyos para sa para sa tao. So may 10 kategory yon, and yung panlima yung pinag-usapan natin last week. Ano po yung panlima? Nako. Sino nakakatanda without looking sa mga notes na yan? Bawal sumagot yung nagturo, syempre. Sino nakakatanda? Take ano? Man was designed by God to take dominion and authority over creation. Dinisenyo upang mamahala sa lahat ng nilikha, dinisenyo upang maging ulo. Ano lang to, medyo recap lang po para maintindihan natin yung kasunod. Ayan. Dinisenyo para maging ulo at hindi maging buntot. No, sinong gusto maging buntot? Ang pangit mo nun. Di ba? Dinisenyo ng may authority, hindi yung takot. No, takot mamahala. Kasi di ba sabi doon yung sa mga verse na binanggit, yung mga mababangis ay kayang-kaya mong paamuhin. Ayun yun po yung ginawang example para malaman natin yung pamamahala na ipinagkaloob sa atin ng Lord. So yun, sabi doon, yung mga mababangis ay kayang-kaya mong paamuhin, pero sa panahon ho ngayon ay iba na. Bakit? Mas takot na ang tao sa mga mababangis na hayop. Lola ng leon, tigre. Minsan nga kahit hindi mabangis na hayop, makakita ka ng daga dyan, kanya-kanyang talon yan. Ipis, magtatalokbong ng kumot kasi lumilipad. Gano'ng kalaki ang ipis, mga kapatid. Ayan, di ba? Kahit nga yung mga itinuturing na pets ng mga tao, mga pusa, mga aso, kinatatakutan. Bakit? Baka agatin o makalmot, mahirap matakot sa tubig. Di ba? Laki ng pusa, hindi nakakagalaw pag may pusa na, di ba? Meron pa. Ito, yung tipong mga tao, ewan ko ba, hindi ko rin gets. Nag-aalaga ng aso para may bantay sa bahay. Pero hindi yung makaalis ng bahay kasi walang bantay yung aso. Magbantayan tayo dito. So, ayun, mas takot na ang tao ngayon sa mga nilikha na dapat pinamamahalaan nating mga tao. So, sa tingin nyo po, bakit? Basic. Nalimutan na yung original na disenyo sa kanila ng Diyos. Diba? Pero to clarify lang po, para mas maging malinaw sa atin, yung sinabing take dominion, ito ay hindi lang para sa mga hayop, no? Kundi sa lahat ng nilikha. No, baka kasi isipin din po natin, mga hayop lang yung ipinamamahala sa atin. Hindi po ganun yun. Kahit yung katabi mo, ipinamamahala sa iyo yan ng Lord. Kasi, di ba, ano po ba ibig sabihin ng take dominion? Ito yung sinabing kapag take dominion with care. Di ba, nabanggit po yun last week, may PowerPoint si Karil, nakalagay yun doon, malinaw na malinaw, nakabold pa yun. Take dominion, ibig sabihin with care. And yung domination, ito yung controlling. Kumbaga, boss yung dating, no? So tayo, pinamahala tayo ng Lord dyan sa katabi mo, with care, yan, with care tayo sa kanila, may pagmamahal. Kaya, pangalagaan natin sila. So, yung mga leader, ayan, lahat naman po tayo dito leader. Nagigets nyo po? Ayan, again, hindi lang tayo sa hayop binigyan ng pamamahala, kundi sa lahat ng nilikha. We are born and created this way. Born this way. Kaya kung mapapansin nyo ho, ewan ko, kung nagtataka na rin ho kayo na bakit parang lagi tayong ginagawang leader sa school. Pag may group activities, ayan, gawin nating leader.
Sino ba nakaka-experience ng gano'n? Ayan, si Kim, gawin natin leader, may ganto-ganto yan. Di ba, nakikitaan lagi nila tayo ng pagiging leader. Kasi yun yung original na design ng Lord sa atin. No? Kahit sa mga trabaho, pag may team building, ayan, madadala tayo nun sa activities, madadala tayo dyan, ganun, ganyan. Di ba? Kahit ikaw, nasa sarili mo, hindi mo naman alam na kaya mo, kaya ko, hindi kayo, di ba? Pero sila, todo po sila na, hindi, ayan, leader natin yan, ganito, ganyan. Tapos pag natalo, ikaw sisisihin, no? Kayo pumili, tapos Kaya ako pag pinipili akong leader sa mga group activities namin, lagi ko silang binibiro, hindi ako responsibilidad na tao, ha? Baka isipin niya, parang binibiro ko sila para lang malihis na, ayaw maging leader kasi. Pero the more na ayaw, the more na ibibigay. Ayan, nakatakda maging leader. So yun, sana po naunawaan natin kung ano yung mga pinag-uusapan natin. Naunawaan natin yung pinag-uusapan natin every Sunday kasi mahalaga po ito. No, mahalaga po ito upang hindi tayo malihis ng landas. No, malihis. Kaya po kung mapapansin nyo rin, bakit parang paulit-ulit at ang tagal natin sa usapin na ito, parang narinig ko na to last week parang tinuro na to parang paulit-ulit na lang lagi. Hindi dahil po wala nang ibang topic na ma-preach. Napakarami mga kapatid, napakarami. Kung gusto nyo talaga. Napakarami ngunit kailangan nating maunawaan yung original na disenyo ng Diyos para sa atin. Para makapagbigay tayo ng meron na tayo. Kasi hindi tayo makakapagbigay ng wala pa tayo. Paano natin sasabihin sa tao na, uy, ayusin mo yung buhay mo, pero yung buhay natin hindi maayos. Diba? So, sa atin nagmumula para may makinabang na iba. No, yung mag-benefits yung iba. No? So, ayun, huwag tayo maging selfish, no? Hindi yung pag okay na tayo sa Lord, tayo na lang yung naging okay, no? Idamay natin ang ating mga kapatiran kahit yung mga tao dun sa labas, no? Kung alam natin at nauunawaan nating mga tao, kung ano ang tunay na original design ng Diyos sa atin, sa tingin niyo po ba magkakaroon pa ng full access si enemy sa life natin? No na! At sino nang mayroong full access? Si Holy Spirit, si Lord, di ba? Kasi fix na sa mind mo na eto yung original design. So, hindi na magkakaroon ng buta si enemy sa life mo para kilusan pa yan at malihis pa tayo ng landa. So, hindi na. Si Holy Spirit na. So, now, moving on po, nagets po natin yung sa take dominion. Ayan, may authority, binigyan tayo ng authority ng Lord. So, ngayon po, moving on sa ating pag-uusapan ngayong araw. Kasi yung mga sinabi ko kanina is yung last week pa. No, last week pa natin pinag-usapan. So, yung pang ngayon po tayo. Last week ay number 5. Ano pong sunod sa number 5? 6. So, galing magbilang talaga daw. Very good, very good. So, okay, number 6 ang sabi ay, man was designed by God to spend eternal life with Him. Oh, eternal life. Walang hanggang buhay to. Dinisenyo upang maglaan o magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Sino mong gusto niyo kasama? Ang Diyos lang. Dinisenyo hindi para sa kamatayan, kundi sa walang katapusang pakikipagrelasyon sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, sa madaling salita, forever to. No, sa mundo, walang forever, pero sa Lord, meron. No. Sinong forever mo? Hala ko, si Lord. Sinong gusto to? Sinong gusto ng eternal life? Of course, lahat tayo. So, dinisenyo tayo para sa buhay na walang hanggan. Ano nga ba yung eternal life? Ano nga ba yung buhay na walang hanggan? Ito yung nakamtan natin nung tinanggap natin sino? Si Jesus Christ. No. So, sa tingin nyo po, sino muna dito yung tumanggap kay Jesus? Yan. Taas kamay. Dapat proud tayo dyan. Sino dito? So, you have this. Yung pinag-uusapan po nating eternal life. You have this. Meron po kayo nito. Bakit parang nagdududa kayo? No. Ayan.
So, tanungin ko ulit kayo, sino dito yung tumanggap at kumilala kay Jesus bilang kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas? So, meron po tayo nito. Meron po tayo nung eternal life. Amen. Did we work hard to get this? Pinaghirapan po ba natin ito para makuha? No. It's a big no. No. But Jesus did. Diba? Paano pinaghirapan ng Lord? Siya yung dumanas ng hirap at pasakit, maibalik lang sa atin tong buhay na to. No? Magkaroon lang ulit tayo ng eternal life. Kasi diba, parang naputol na yan eh. Nung nagkasala pa si Eva Dadan, kumagat ng apple. Medyo matamis kasi yung apple nung time na yun eh. Sarap-sarap kasi ng apple. Ayun, kumagat. Dinamay pa si uy, masarap to. Tikman mo. Kaya, ayun, kilalang apple lang po siya, no? So, yun, kaya minsan, maging aware din po tayo na hindi lahat ng masarap kailangan tikman. So, ayun po, siya yung dumanas kasi 'di ba ang original design or original plan naman talaga na meron ng Diyos is meron tayo nito. But because of our sins, sa mga kasalanan, medyo nagkaroon ng problem, no? Nagkaroon ng problem kaya yung iba nahirapang magkamit nito, hindi nagkamit, gano'n. So anong nangyari? Dahil napakabuti at sobra ang pag-ibig ng Diyos sa atin, anong ginawa niya? John 3:16. For God so loved the world. Sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya sino? Ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibinigay niya si Jesus para maging way upang muli tayong magkamit ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. So, we already talked about, English, about eternal life. And kung paano natin ito nakamtan. Paano nakamtan? Sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya at pagtanggap kanino? Kay Jesus. So, kung alam na natin na meron tayong ganitong klaseng buhay, ano yung kailangan gawing sunod? What to do next? Meron tayong ganitong klaseng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano yung uri ng pamumuhay dapat na meron tayo? Ano dapat yung uri ng buhay na meron na tayo kung alam nating may eternal life na tayo? Siyempre, ang sagot ay makalangit. Pinag-usapan natin yung eternal life eh. No, makalangit. So, kung meron na tayong eternal life, ang uri dapat ng pamumuhay na meron tayo ay makalangit. Kasi nga, di ba, citizen of heaven. Sabi dun sa Philippians 3:20, di ba? We are a citizen of heaven. So, ang dapat na pamumuhay na meron tayo is kung ano yung pamumuhay ng meron sa heaven. Kasi nga, citizen tayo ng heaven eh. So, kung citizen ka ng Pilipinas, ang kultura mo, pang Pilipino. Citizen ka ng Amerika, ang kultura mo, pang Amerika. Kung citizen tayo ng langit, ang kultura na meron tayo, sinusunod na meron tayo, ang uri ng pamumuhay ipinapamuhay natin ay makalangit. So, damay dito, pati mindset natin. No, pinakadapat mindset. Kasi si mind ang mag-uutos sa buong body na yan. Kung ano yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin dito sa mundo na wala namang lugar sa langit, itigil po natin, no? O wag pagmulan ng pagkakasala natin sa Lord. Halimbawa, todo kaya tayo sa pagtatrabaho, magkaroon lang ng magandang bahay, maraming pera, maraming sasakyan, 40 plus. Kaya, magkaroon ng maraming sasakyan, maraming pera, to the point na nakalimot na tayo sa Lord. Eh, hindi naman natin madadala yung mga bagay na yun sa langit. Sa tingin nyo ba, pag namatay kayo, bit-bit nyo yung lahat ng sasakyan, tsaka yung bahay nyo. No, aanhin ng Lord yun. Diba, anong gagawin ng Lord yan sa mga bit-bit sa mga bit-bit natin? Hindi naman natin yan madadala doon. Hindi ko sinasabing bawal na o mali na
na magkaroon tayo ng mga bagay nito, pero nagiging mali kung nandun na yung focus ng mind natin. Hindi na sa kagustuhan ng Lord. Kung ang focus na lang ng mind natin ay pangmundo, mali na yon. Kasi citizen tayo ng heaven, dapat ang focus ng mind natin ay panglangit. Ganon din po sa pag-aaral, sub-sub sa pag-aaral. You want to be the summa cum laude. Ikaw ang kauna-unahang gagraduate sa pamilya ng may karangalan. Diba? Grabe yung oras na ginugol. Tapos pagdating sa langit, ikaw lang yung may suot na medal kasi ang uso doon, corona. No? Teka lang, sumakaulada ka, dami kong medal. Pagdating mo doon, ay, ang tataas naman ang nasa ulo nila. Walang may suot na medal. No, hindi uso ang medal sa langit. Ang uso doon, corona. No? So, sub sa business kasi gustong yumaman. Makapag-ipon ng maraming pera, ay hindi naman madadala yan sa langit. Madadala po ba yan? Hindi. Remember, ano po yung sinabi ng Book of Matthew sa about sa pag-iimpok ng pera sa lupa? Di ba sabi doon? Dito, may magnanakaw, may insekto na sumisira, na kumakalawang pa. Kaya, di ba, kaya dapat sa langit mag-impok kasi doon wala makakapasok na magnanakaw. Wala doon magnanakaw, sige ka. Wala ka na rin namang access, hindi ka na rin namang makakapasok, di ba? So the point here, wag nating sayangin yung buhay na meron tayo na ipinagkaloob ng Lord para lang sa mga bagay na hindi naman natin madadala sa langit. Kasi nakaipon nga tayo dito sa mundo ng maraming pera, magagandang bahay, maraming sasakyan, pero pagdating naman natin sa langit, wala tayong mga pako at mga korona na mas kailangan doon, no? No, wala tayo ng mga pako at koronang bitbit, bali wala lang din. Kaya dapat ang nilulook forward po natin is kung ano yung mangyayari doon kesa dito. Ano yung mas excited tayo sa kung ano yung buhay na meron doon kaysa dito. No. Pero take note lang po, again, to clarify lang, baka hindi ko po sinasabing wag na o bawal na tayong maghangad ng mga bagay na yan. Kasi gusto din naman po talaga ng Lord na pagyamanin tayo. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng buhay na masagana. Pero mas gusto niya kasi kung kasama pa rin siya dun sa mga hinahangad natin, no, na magkaroon. No, mas gusto ng Lord na kasama pa rin siya dun sa dinidesire natin kahit nandito tayo sa mundo. So again, we are originally created to spend eternal life with God. Yung salitang eternity ay nakatatak sa puso natin. Sinabi po yan sa Ecclesiastes 3:11, He has set eternity in the human hearts. Nilagay ng Lord, itinatak ng Lord sa puso ng bawat isa sa atin yung salitang walang hanggan or eternity, eternal life. So, yung kasama dun sa eternal life na meron tayo yung pagiging tagapagmana natin ng Diyos. No? Biruin mo, binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan, hindi na natin pinagtrabahuhan. May pa tayo, damay pa tayo sa magiging yung ipapamana, di ba, kay Jesus. Biruin mo yun. Ayun, yung sa mga sa mga bata, di ba? Kung tutuusin yun sa mga shelter, parang ganun tayo. No, tapos inampun tayo ng Lord, tapos ginawang kanya talaga, pinaltan yung pangalan, nilinis, binihisan, at ginawang tagapagmana. Sa tingin nyo, gaano kabuti ang Diyos? Di ba, hindi masukat. No, hindi mo kayang bilangin sa kamay. Ganun po kabuti ang Diyos. Ginawa pa tayong tagapagmana. Di ba, nakita nyo po, hindi masamang maghangad ng mga bagay dito sa mundo, pero mas ikatutuwa ng Lord kung ang hinahangad ng puso natin ay yung mga bagay kung saan talaga tayo nabibilang. Saan yon? Sa langit. So, nagets nyo po yung eternal life na ating pinag-uusapan. Nagets nyo po ba? Ayan. So, sino po dito muli ang tumanggap kay Jesus? So, sino dito yung naniniwalang meron siya nitong pinag-uusapan natin?
Amen! So, ang kailangan natin gawin is to look forward at maging excited dun sa buhay na meron tayo sa langit. No, pero wag po nating sabihin, hindi na ako kikilos dito sa mundo. Doon na lang ako. Sabi mo doon, isa po sa example dito sa dapat kumbaga, wina-workout natin dito sa mundo na pang makalangit is yung pag-awit sa Kanya. Kasi yan ang gagawin natin sa langit. Di ba sabi doon sa kanta, hindi ako magsasawang purihin ka pag nasa sa pagsubok na. Hindi ako ano. Hindi na makaawit, di ba? So, dapat ang wino-workout natin dito sa mundo, while nandito tayo, is yung mga bagay na gagawin natin. Para pagdating natin doon, hindi tayo naninibago. No, pagdating natin doon, hindi bago yung nangyayari. Anong ginagawa nila? Ano? Sanay ka na pagdating mo doon, belong ka agad. Amen? No, hindi ka na mangangapa. Kasi sa lupa pa lang, ginagawa mo na. Amen? Parang, teka lang, ginagawa ko ba? Diba? Gagawin ko na nga. Ayan. So, kung sa tingin po natin na hindi pa natin nagagawa, i-ask natin ang Holy Spirit na tulungan tayong gawin. Kasi di ba hindi ho natin kaya nang wala ang tulong niya. No. So again, lahat po ng nandirito, may buhay na walang hanggan. Amen? So, moving on po, move forward po tayo sa susunod na number. Anong sunod ng 6? 7. Kasi magkadugsungan na tong 6 and 7 eh. No, yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, may kaakibat na pagpapala. So sabi sa number 7, man was designed by God to enjoy all. Sarap ng all. To enjoy all of God's blessings. May nakaparenthesis, while on earth. Ayan, sabi, dinisenyo upang magtamasa ng lahat ng pagpapala ng Diyos habang nandito sa langit. Alam niyo po, nabanggit ko to last time nung, di ba, na-preach na to, pero ngayon, sinasala talaga natin. Nabanggit ko to last time, na may ibang tao na hindi parang feeling nila, hindi sila nakakaranas nung blessings. Sabi dito, di ba, i-enjoy lahat ng pagpapala. Natatandaan niyo po yung sinabi ko na kapag nakasubscribe ka into premium, talagang mararanasan mo lahat. Pero kung hindi ka nakasubscribe, may ads pa din, may mga ad lang pa rin, talagang mapipigil at mapipigil. So dito, sa ang sinasabi, maaari nating ma-enjoy lahat ng pagpapala ng Diyos kung patuloy tayong sumusunod sa Kanya. No, ganun po yun. So, mag-subscribe po tayo sa premium ng Lord para dire-diretso yung daloy ng pagpapala. So, nakita nyo po, hindi pinagbabawal na hangarin natin yung mga bagay na sinabi natin kanina. Kasi sabi dito, habang nasa mundo, i-enjoy ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Kaya minsan, nagtataka po ako sa mga taong nagsasabing, ang damot-damot ng Lord. Di ba? May mga naririnig ho ba kayong gano'n? Ako sa palabas, so, minsan naririnig ko talaga siya sa personal na mga tao. Alam mo, ang damot-damot na Lord, mapapataas ka ng kilala. Teka lang, bakit? Ibinigay na lahat kasi nga, di ba, iba ang perspective ng may Diyos sa walang Diyos. Amen? So, ang kailangan natin gawin, mabago natin yung perspective ng mga walang Diyos, na magkaroon sila ng Diyos. Para mabago yung perspective nila na ito pala yung buhay na mayroon ako. No, yan po ang dapat natin gawin. So, again, balik po tayo dun sa mga nagsasabing, ang damot-damot daw ng Lord. Binigay na nga lahat. Provide na lahat ng pangangailangan ng tao. Diba? Sabi po dun sa Genesis chapter 2, verse 9, basahin ko lang po, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay. At gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, yung panahon pa to ni Eva at Adan, no? So nandun na lahat.
Oh, ulit-ulit. Ilan yung lahat? Lahat. Diba? Lahat. Pag sinabing lahat, lahat. Diba? Lahat ng kailangan. Kung nagugutom tayo, pipitas na lang sana. Lord, pipitas na lang sana ako ng kahit anong gusto kong bunga doon. Ngayon, ang mahal. Ito, kung gusto mo naman ng protein po ba yung mga karne? Protein. Kung gusto naman natin ng protein, magkakatay lang tayo. Steak ka sa akin. Rib eye ka sa akin. White meat ka sa akin. Di ba? Ang sarap. Ba't adan naman kasi? Di ba? Pipitas na lang. Di na kailangan magbayad ng libo-libo, makakain lang ng steak. Di ba? Magkano ho ngayon ng steak? Kakaprasong ganyan, libo na. Yun sa Lord, isang buo yun. Isang buo, 759, parang hanggang dito lang. Smoke. No. Ikaw ba magde-decide kung medium, rare, o ano? Baka sarap ng buhay. Doon, talagang, yung pagiging, ano ba yung, unlimited. Yung pagiging unlimited ngayon, di ba? Unlimited daw, pero limited yung binibigay. Doon, pag sinabing unlimited, talaga unlimited, kompleto. Meron kang appetizer, may main course, may dessert pa. Oh. Di ba? Kompleto lahat. Pero dahil nga sa nag-iisa, fine dining pa yun, nasa garden of ano ka pa, ganda-ganda ng tanawin. Di ba? Hindi na kailangan, kaso nga, sa panahon pa na yun. No? What Adan talaga. Todo sisi tayo kay Ebat Adan, katulad lang din naman na tayo, no? Nagkakasala lang din naman. So, tao po ang nagpahirap ng sitwasyon ng buhay, hindi ho ang Lord. Kasi ang original design ng Lord, magaan, magandang buhay, tao ang nagpahirap. So, hindi masamang mag-enjoy as long as hindi po natin tinetake advantage. No? Iba po yun. Ay, mabuti pala ang Diyos. Sige, ganun lang ng ganon. Actually po, napag-usapan namin ito sa Bible study. Yan, every Saturday po, you are welcome to attend. Biglang Kaya napag-usapan po namin ito sa Bible study na tinanong po kami kung paano namin ine-enjoy yung pagpapala ng Lord. So, yung iba, sumagot po sa amin, ina-enjoy nila sa pamamagitan ng pagsulit. Kapag meron talagang gastos. Yung deserve ko to. Pinagpagulang ko to. Bibili ako ng skincare. Bibili ako ng makeup. Bibili ako ng masarap na pagkain. Sandamakmak yung parcel na dadating sa bahay. Deserve ko yan. Ganyan ko i-enjoy yung pagpapala nun. So, ganun po yung mga naging sagot namin. Bibili daw ng mga damit, ng mga sapatos, ganyan. Yung parang pang sarili. Ayan, yun po yung mga naging sagot. Wala naman po naging mali dun sa mga sagot namin kasi yun yung way ng pag-enjoy. Pero may pinakatamang sagot kung paano i-enjoy yung blessings. Gusto niyo po mamalaman? Okay lang, kung ayaw niyo. Ang damot Gusto niyo po malaman? Ang tunay na nag-e-enjoy sa pagpapala ang tunay na pag-enjoy sa pagpapala ay yung nagiging mapagpasalamat ka. Ay, ganun ba yun? Parang hindi na nagiging mapagpasalamat, kumbaga nagiging grateful. Kaya nagiging grateful tayo. Grateful ka, meron o wala. Bakit parang pag parang wala ng buhay? Parang problemado pag wala. Huwag akong kausapin. Di ba? Grateful ka, malaki o? Maliit, pero pag bilhin, ang liit mo. Malaki. Kulang pa to, mahal na nabilihin ngayon eh. Di ba? Parang, teka lang, na-check po ba natin ang ating self? Kung talaga ba nagiging grateful tayo, meron o wala, malaki o hindi, masaya o malungkot, nahihirapan o hindi, nagiging grateful. Kasi di ba hindi lang naman nakabase yung pagiging blessed mo kapag may pera ka. No? Hindi pera ang magiging base
para sabihin mong pinagpala ka. No, hindi lang dahil sa pera. Sa ibang bagay, may nalalanghap tayong hangin. Libre yan. Do kahit minsan medyo amoy hindi katawa-tawa, pero meron pa rin talaga. Di ba? Pagpasalamat mo kasi hangin ko, pero baho. Kala ko ba ang hangin talaga nakakapagpalinis ng isip eh. Pag nakaamoy ko pa, parang lalong kumukulob yung ano mo eh, di ba? So, sa ibang bagay pa, alin, nakakamulat pa tuwing umaga. Nakikita yung mga mahal sa buhay, kahit minsan nakakainis na sila, di ba? Nakikita pa rin. Di ba yan yung mga, di ba, parte po yan ng pagpapala ng Diyos. Nakakalimutan lang ng tao kasi parang napapalitan na ng pera, material na bagay. Yan po yung mga pagpapala ng Diyos. At higit sa lahat, ng pagpapala na meron tayo na dapat nating enjoyin is yung meron tayong ano. Sa tingin nyo po, ano yung meron kayo na pinakadapat pinagpapasalamat natin? Wala. Jesus. Ayan, pinakadapat pinagpapasalamat natin na meron tayong Jesus. Kasi bakit? Kaya lagi na po natin itong naririnig. Na if we have Jesus in our life, we have everything. Kung si Jesus na lang ang meron ka, ibig sabihin, nasa iyo na ang lahat. Dinaig pa natin yung pinag-alayan ni Daniel Padilla nung kantang nasa iyo na ang lahat. Pinamahal. Di ba? Dinaig pa natin kung sino man yung pinag-alayan nung kantang yon. Di ba? Kaya i-enjoy natin yung relationship natin with Him kasi parte din yun ng pagpapala ng Diyos natin dito sa lupa. Amen? Biruin mo kahit saan ka magpunta, ay anino mo'y multo. Mali pala yun. So, kahit saan tayo magpunta, ano yun? Ang laya nating makipag-usap sa Kanya. Tingala ka lang. Lord, kahit nga, ewan ko po kung na-experience nyo yun. Kapag mag-isa kayo, tinitignan ho kayo ng tao kasi isip nila, nagsasalita ka mag-isa. Pero ang ginagawa lang po naman natin, nakikipag-usap sa Lord. No. Ako nga ho, pag tuwing papasok sa CCC, kasi dadaanan simbahan. So sa gilid ho ako ng simbahan naglalakad, makikipag-usap ako, tapos hindi ikaw ba, ito yung kinakausap. Kasi baka isipin niya, siya yung kinakausap ko. Eto ako, dito ako sa tunay. No, lagi kong yun. So ayun, ang laya nating makipag-usap. Kasi di ba po dati, bago pa sila makipag-usap, bago pa makalapit sa Diyos, kailangan pa mag-alay ng pinakamagandang uri pa ng yun, ng hayop. Hindi lang basta-basta eh. Dito, alayan mo lang ng manok, matutuwa doon. Hindi pwedeng manok-manok lang. No, doon pinakamagandang uri ng hayop yung iniaalay tapos magwiwisik-wisik ng dugo, ilang beses pa yon, no? Ilang beses pa magwiwisik. Ang dami pang proseso, pero ngayon wala nang ganon. Sa tingin niyo po bakit? Bakit sa tingin niyong napakadali na para sa atin ang lumapit sa Diyos na dati napakahirap? Ayun. Salamat po yun salamat yun kay Jesus. Kaya 'di ba blessing na meron tayong Jesus. So sabihin nga po natin, thank you Lord. Thank you Lord, talaga naman. So yun nga po, provided na ng Lord lahat. Kaya wag mong tipirin yung sarili mo. Wag mong gawing kawawa yung sarili mo. Anak ka ng Diyos. Kung makalangit ang mindset natin, dapat alam natin na kung paubos na, hindi ibig sabihin, last na. Ang ibig sabihin nun, it's time to receive again. May kasunod. Hindi, kaya kung sakali kung magkano man yung laman ng bulsa mo ngayon, tapos iniisip mo, eto na lang, meron ako, iuulog ko na to. No, huwag nating isipin na, baka wala na akong ipanggastos mamaya. Meron. Kasi meron kang Diyos, meron kang Jesus, meron tayong Jesus.
So, i-enjoy natin yung buhay at pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Diyos dito sa mundo while looking forward sa eternal life na meron tayo with Him. Amen? Sa katandaan po natin, medyo mabilis lang po yung mensahe na, hindi sobrang bilis. Kumbaga, ang ano na po kasi niya naririnig na natin palagi. So, alam na natin, dinukdok lang natin yung parang pinakailalim para mas maunawaan natin. So, tandaan po natin ito, actually, lagi na po itong nababanggit. Nabanggit din po ito sa Bible study nung every Saturday. Pero gusto rin po namin i-share to sa inyo. And I think, yun nga, naririnig nyo na rin naman, na when we have Jesus, we have everything. But when we have everything without Jesus, it means nothing. Kung meron tayong Jesus na nasa atin, kung meron tayong Jesus, nasa atin na ang lahat. Pero kung nasa atin na ang lahat, ngunit wala naman si Jesus, baliwala o walang halaga. So while on earth, habang nandito